Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Ang umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. Aking na iniibig na mga kapatid, ang kahalagahan ng pag-ibig ng dakilang Ama na siyang ipinakilala sa bawat isa sa inyo ay katotohanan nga. Ang pag-ibig ang siyang kabuuan ng inyong pagkatao. Dahilan sa pag-ibig ng dakilang Ama, binigyan kayo ng isang pagkakataon na mamuhay sa kapatagang lupa. Ito ngayon, waking na iniibig na mga kapatid. Ay isang dakilang biyaya, sapagkat hindi lahat ng kaluluway pinagkalooban ng pagkakataon na maisilang muli sa mundong ibabaw. Aking mainiibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ang pag-ibig ang siyang pinakamalaking bahagdan ng iyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Simulan ninyong yakapin ang katuruang espiritismo. Naririnig na ninyo ang salitang pag-ibig. At hanggang sa kasalukuyan, ibinababa pa rin ng kabatlayaan ang pag-ibig. Subalit ang pag-ibig na ipinakilala sa inyong ng dakilang Ama, huwag kalimutan ang aking nainiibig ng mga kapatid. Ito ay kalakip ang kanyang katarungan. Sa mga katuwid, aking mainiibig ng mga kapatid, sinasaway ng dakilang Ama ang hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Kung kaya nga aking nga iniibig ng mga kapatid, ang ninanais ng inyong mga tagapagturo, magkaroon ng pagbabago at pagbabago ng inyong mga kaakuan. Dahilan sa pag-ibig, aking mainiibig ng mga kapatid, natutunan ninyo ang maglingkod at magkawanggawa sa inyong kapwa. Natutunan ninyo ang magmahal sa inyong kapwa hanggang doon sa kaaway. Sapagkat ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang utos ng dakilang Ama ay walang hanggan. Ang utos ng dakilang Ama ay malinis at totoo. Aking mainiibig na mga kapatid, ano na ang inyong pakiramdam sa mga sandaling ito? Kapag nadidinig niyo ang salitang pag-ibig, na siyang lagi ibinababa sa inyo ng kabatlayaan, nadadama ba ninyo ang presensya ng dakilang Ama? Nadadama ba ninyo ang pangangailangan ng inyong kapwa? Nadadama ba ninyo ang kaliwanagan na nagmumula sa kaitaasan? Aking may iniibig na mga kapatid, maraming bagay ang tinuturo
sa inyo ng kabatlayaan. Ang lahat ng mga ito ay mabubuti at malilinis na nanggagaling sa kaitaasan. Palagahan ninyo o aking mga iniibig na mga kapatid. Anumang bagay na nanggagaling sa kaitaasan at aglayang kalinisan, taglayang pagpatutuo at katotohanan, at ang lahat ng mga ito ay mahalaga kung ibabahagi ninyo sa inyong kapwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Malayo na kayong naglalakbay sa kapatagang lupa. Malayo na inyong nararating o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag na bang balikan ninyo ang kahapon kung saan naroon ang kadiliman ng inyong pamumuhay. Kung saan naroon ang kamangmangan ng inyong pagkatao, narito na kayo. Kayo na sa kaliwanagan na aking may iniibig ng mga kapatid, magpatuloy kayo at magpatuloy kayong laging nagiyunyungan ng kaliwanagan na nagmumula sa kaitaasan. Aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking katanungan sa inyo sa mapalad na umagang ito. Sino ang matalimahin sa inyo sa utos ng dakilang Panginoon? Sino ang masunurin sa inyo sa utos ng dakilang Panginoon? Magbibigay ako ng halimbawa sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sa loob ng inyong lunduyan, ang inyong pamunuan ay bumuo ng mga regulasyon na dapat ninyong tutuparin o aking mga iniibig na mga kapatid. Ilan sa inyo ang nakakatupad? Ilan sa inyo ang sumusunod o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat anumang batas na binubuo ng isang lundo, kung ito ay malinis at totoo, at ito ay nakakabuti sa lahat o aking may iniibig mga kapatid, ito rin ay nanggagaling sa kaitaasan o aking may iniibig ng mga kapatid. Ang lahat ng mga ito ay ipinakilala ninyo kung ano kayo sa harapan, sa lipunan na inyong ginagalawan, at kung ano kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang tao sa kanyang bibig, sinasamba niya ang Diyos, iniibig niya ang Diyos, subalit siya'y napupuot sa kanyang kapwa. Ito ngayon ang binabaka ninyo mga espiritista, na kayo mga nag-aaral ng kabanalan sa loob ng paturang diwa o aking may iniibig ng mga kapatid. Ang kahilingan ng kaitasan, ang inyong pagpapatutuo, ang magiging matapat sa inyong pananampalataya at tapat kayo sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig ng mga kapatid, pakaisipin ng isang mag-aaral, anumang buti ang inihatid sa inyo ng kaitasan. Ito ay laging kalakip ang kanyang katarungan. Kung kayangat ang pag-ibig na kilala sa bawat isa sa inyo, ay lagi ng kalakip ang katarungan. Kung magkaganon, ang bawat maling hakbang ay mayroong ganting galing sa kaitaasan. Ang bawat mabuting gawa ay mayroong ganti sa kaitaasan. Kung kayangat aking na iniibig, mga kapatid, alin ang inyong pipiliin? Ang gumawa ng di mabuti o ang gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa? O aking may iniibig ng mga kapatid, harinawa, kayo ng mga narito, na walang sawang nakikisa sa mga kabatlayaan, magpatuloy lang kayo sa inyong paghakbang. Magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral sa loob ng pato ng diwa. Magpatuloy kayong gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa, sapagkat ang kabutihan ay walang hanggan sa kanyang kaakuan. Ang aking karagdagan, dadalhin ko kayo sa Apokalipsis, Kapitulo 3, 19 hanggang 22. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa
Apokalipsis 3, versikulo 19 hanggang 22. 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. 21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umubong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umubong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. 22 at ang panghuli, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Punto. Kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, at ang magtatagumpay ay tatanggap ng mana na walang nakakalam kundi ang tumatanggap at ang nagbibigay. Ang ating pamamaalam, 1 Corinto 1 hanggang 3. Pakibasa. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, lagi ang wika. Sa ganitong mga pagkakataon ay ang aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang Diyos nga ay walang itinatangi. Ang lahat ay mahalaga. Ang lahat ay iniibig na nangangahulugan na wala siyang hindi ginusto sa kanyang mga nilikha. Ano man ang kalagayan, ano man ang antas, maganda man sa paningin o pangit sa paningin ang itsura ng isang nilikha, walang itinatangi ang Diyos. Kung kaya nga, sa inyong mga kalagayan, aking mga minamahal na mga kapatid, itinatanong baga ninyo sa inyong mga sarili kung bakit ito ang aking kalagayan. Bakit mayroon silang ganito at ako ay wala? Bakit lumisan ang aking mga mahal sa buhay? Ang aking mga tinatangkilik ay nawala. Dumarating sa isang mag-aaral ang mga katanungang iyan. Kung sa kanyang sarili ay hindi niya nakikita ang mga biyaya na kinakailangan niyang pahalagahan na mayroon ay binigay sa kanya ng Diyos. Aking mga minamahal na mga kapatid, kung haharap kayo sa salamin at nakikita niyo ang inyong sarili, ito ay isang malaking pagpapasalamat sapagkat ang lahat ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na makita ang kanilang sarili. Bagamat mayroon silang labi na makapagwiwika at taingang nakaririnig, ngunit hindi sila nakakakita ng inyong mga nakikita. Ito ay isang pagpapaalala ng lahat ng bagay ay pinagkakaloob ng Diyos, ay tunay nga na karapat-dapat at mayroong mga tungkulin ang aking mga minamahal na mga kapatid, kung kaya naroon siya sa kalagayan. At kung muli niyong titingnan ang inyong mga sarili sa salamin, ito ay anyo ng kawangis ng Diyos. Kung gayon, ano ba ang gawa ng Diyos? Di ba't kabanalan at kabutihan? Kung kaya nga kayo na nariyan sa katawang laman na mayroong alitigtigin na tunay nga na kinakabaka ng tao sa kapanahonang ito at sa mga nagdaang pang panahon.
Kung kaya nga ang banal na kasulatan, ipinapakita kung ano ang kasaysayan at kung paano sumuway ang tao at nagkamali. Ngunit naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano nga bumaha at nalipol ang maraming buhay. Ngunit binigyan pa rin ng pag-asa ang tao na magkaroon muli ng buhay at makapagsimula. At sa kasalukuyan, nagaganap din ang maraming pagbaha. Ito baga ay isang parusa ng Diyos? O ito ay pagpapakita at pagpapakilala sa tao na anumang bagay na maganap ay tunay nga na pag-aaral. At sa pag-aaral na yan, naway may matutuhan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat sa pagtungo nyo sa ganitong mga paaralan, tunay nga na napakaraming ibinababang biyaya, maraming aral na kinakailangan yung matutuhan habang kayo ay nariyan sa katawang laman na iyan na tunay na nga na ang alitigtigin ay ang kinakabaka ng tao. Isang alitigtigan na nagiging dahilan kung bakit hindi siya makapagpatuloy. Nariyan ang antok, nariyan ang pagkapagod, nariyan ang pagkabagot, nariyan ang pagkainip. Ganyan ang nagaganap sa isang mag-aaral habang siya ay nakikipag-aral. Ngunit, kung naroon ang tunay na kapayapaan at ang naisin ng kanyang puso na matuto, ang lahat ng iyan ay mawawala. Ang lahat ng iyan ay maisasantabi. At kayo ay magpapatuloy sa pakikipag-aral at pagkatuto. At ang katawang lamang iyan na nakararanas nga ng maraming bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi kayo makapagpatuloy ng inyong paglilingkod at pagtupad ng inyong mga tungkulin, ay tunay nga na ibababa ng Diyos ang pag-asa at liwanag upang sa gayon, sa kanyang hinirang ng mga anak, sa kanyang mga nilikha, ay tunay na magpatotoo na kailanman ang Diyos ay hindi nagtatangi. At kung paanong puno siya ng pag-ibig, ay ganon din kayong pinupuno niya. Dangan nga lamang ang tao sa kanyang kalagayan ay mapaghanap at naroon mas higit na iniibig ang kanyang sarili, kung kaya naroon ang kataasan na kung saan ang wika nga ng unang namahayag na batlaya, ang mga bagay na panuntunan sa loob ng inyong mga lunduyan ay tunay nga na para sa inyong kabutihan, sapagkat walang ginawa ang Diyos na ikasasama ng kanyang mga mag-aral, kundi ikasusulong at magdudulot ng pagkakaisa ng isang kapatiran na tunay nga na sa maliit na bagay ay hindi kayo magkakahiwa-hiwalay, kung hindi katulad nga ng isang walis tingting na lagi na'y magsasama-sama at bibikisin upang sa gayon sabay-sabay nalilinisin ang mga alitigtiging hindi karapat-dapat, upang makita nga sa inyong mga gawa na kayo ay may natutunan at higit sa lahat, nariyan ang pag-ibig ng Diyos na nananahan sa inyong mga puso. Aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na ang kasaysayan ay paulit-ulit at nawa hindi maulit ang pagkakasala ng aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat nabuksan na ang maraming pintuan ng pag-aaral, kung kaya nga magsikap pa kayo, magpakapuyat sa pag-aaral, at hindi kayo magpapakapuyat sa mga bagay na makasanglibutan. At lagi na'y alalahanin nyo ang paalala ng kaitaasan upang sa gayon, sa panahon na nadirinhan ang inyong kaisipan, matanaw nyo ang isang liwanag na magbibigay sa inyo
ng kapayapaan at magtuturo sa inyo ng inyong tamang landasin patungo sa kabanalan na ninanais ng lahat at bawat isa. Laging ipinaaalala na humayo kayo at gumawa ng naaayon sa kautusan ng Diyos at ang sino man na nagnanais sumunod sa likuran ng isang Hesukristo. Sumunod kayo sa maliliit na bagay at kayo makasusunod na tunay upang sa gayon sa inyong lakbayin, anuman ang bigat ay inyong makakayanan. Anuman ang maraming bato na inyong yayapakan at mga tinik ay hindi nyo iindahin sapagkat ang inyong pananampalataya na ang pag-ibig ng Diyos ay laging nananahan sa lahat at bawat isa. Hanggang dito ako. At muli, aking iniiwan sa lahat at bawat isa ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Sa simula, itinuro na sa inyo ang pag-ibig sapagkat ito ang pundasyon ng kabuuan kung bakit ang bawat isa ay naririto sa kapatagan ng lupa. Ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon upang maglinis, upang matuto, at upang gumawa ng mga mabubuting gawa. Subalit, dumaan ang maraming taon. Natuto ba ang tao? Siguro nga yung iba ay natuto. Subalit ang karamihan ay hindi nga gayon. Ipinagkaloob ng dakilang Panginoon ang tunay na kagalakan sa bawat isang sumusunod sa kanyang palatuntunan sapagkat umaasa rin ang dakilang Panginoon na sa pagdating ng panahon, banay-banay ang kanyang mga tinuturuan ay matututo at makukuha niya kung ano ang nararapat para sa kanya. Ang iba'y nagtatampo kung siya'y nahihirapan. Subalit ito ang nararapat sapagkat dito siya matututo at dito siya magkakaroon ng pundasyon sa kanyang kabuuan at sa kanyang pananampalataya. Maraming nagsasabi na siya'y nananampalataya. Subalit, papaano ito magkakagayon? Kung sa kanyang pananampalataya, hindi siya marunong gumawa. Alalahanin ng bawat isa na itinuro sa inyo na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Kaya tunay nga, sa inyong pag-aaral, lawakan ang inyong kaisipan
damdamin at kalooban upang ang lahat ng mga bagay na itinuturo at lahat ng mga bagay na pinaaalala ay tunay nga ninyo itong maalala. Ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay walang hanggan. Kahit man paulit-ulit kayong nagkakamali, kahit paulit-ulit din kayo humihingi ng tawad sa Kanya, subalit pinaaalala rin sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong nagawa ay tunay nga ninyong pagbabayaran pagdating ng panahon. Kaliit-liitan ng inyong pagkakamali at pagkakasala ay inyo itong pagbabayaran. Kaya nga sa pagkakataon na kayo'y natututo, nabibigyan kayo ng pagkakataon upang sumunod sa lahat ng mga iniuutos at sa lahat ng kanyang ninanais upang sa gayon di kayo magkaroon pa ng pagkakataon na kayo ay maligaw at kayo'y bumalik sa kadiliman sapagkat kayo ay nasa kaliwanagan na. Maging masunurin sa lahat ng pagkakataon. Supilin ang inyong laman upang sa gayon makagawa ang inyong kabuuan ng mga magaganda, mabubuting mga gawa. Ang pagmamahal ay tunay ngang malawak. Kahit man kayo na naririto pa sa kapatagan ng lupa ay tunay ngang pinagbibigyan upang maunawaan ninyo na kayo ay kinakailangan umibig din sa inyong kapwa, lalong-lalo na sa inyong kaaway. Kung sakali mayroong sa inyong gumawa na hindi mabuti, huwag ninyo itong kimkimin, kung hindi manalangin kayo na sa kanyang pananalangin ipagkaloob ninyo ang mabuti ninyong layunin para sa Kanya, sapagkat ang itinuturo ng dakilang Panginoon ay tunay ngang kabanal-banalan at ito ang hindi ninyo mauunawaan sapagkat maliban na kayo sumunod sa lahat ng Kanyang kagustuhan, di ninyo ito mauunawaan. Subalit, banay-banay sa inyong ibinibigay ang tunay na aralin ng buhay. Kaya nga sa pagkakataong kayo'y lagi nang naririto at ibinibigay ang inyong kabuuan, kayo na talagang binibigyan ng maraming biyaya sapagkat nayuyungyungan kayo ng liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang kapayapaan ay tunay ngang sa inyo kung lagi kayong pumaparito sa piging ng dakilang Panginoon. Maging mapagkumbaba ang bawat isa sapagkat ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang naririyan upang maunawaan ninyo na sa inyong paglalakbay, ito ang nararapat ninyong gampanan. Mahirap man ito sa inyong kalooban, subalit ito ang katuroang ibinibigay sa inyo upang sa gayon magkaroon kayo ng tunay na kaparte o tunay na kaganapan na ninanais ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa kanyang paggawa at sa kanyang pagpapatuloy ng pag-aaral. Ang bawat isa ay nag-aaral sa paturuan ng diwa. Ito ang pundasyon upang ang bawat isa ay tumibay
upang ang bawat isa'y magkaroon pa ng tunay na pagpapatuloy sapagkat ang hagdanan ay napakataas. Subalit, asamin ninyo na kayo'y makarating sa tuktok na ito upang sa ganyan makita ninyo kung gaano ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa bawat isa na kayo ay binibigyan ng pagkakataon upang pagdating ng inyong paghihirap na kayo'y nagtsatsaga, na kayo'y nag-aaral, makita ninyo, matagpuan ninyo, masilayan ninyo ang dakilang Panginoon na tunay nga na nagbibigay ng pag-ibig sa bawat isa, na tunay nga sumusunod at walang pagbibigay kung bakit. Ang bakit ay hindi nga kaya-aya sa paanan ng dakilang Panginoon sapagkat sumunod ang bawat isa. Huwag na kayong magtanong pa sapagkat alam ng dakilang Panginoon kung ano ang nararapat sa bawat isa. Kaya nga laging pinaaalala sa inyo, magpatuloy. Huwag ninyong limutin ang unan yung pag-ibig sapagkat siya lamang ang makapagliligtas sa bawat espiritu na tunay ngang nag-aadhika na siya'y makarating sa paanan ng dakilang Panginoon. Magpatuloy ang bawat isa. Ibigin ninyo ang inyong kapwa sapagkat ito ang pundasyon ng kabuuan ng isang tao na nabubuhay dito sa kapatagan ng lupa. Lahat ng paalala ay tunay ngang mahalaga sapagkat ang tao ay lagi nang nakalilimot. Subalit ang paalala ng mga batlaya ay tunay ngang naririyan at tunay ngang binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na huwag mawala sa landas na tinatahak na tuwid na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang bawat isa sa inyo ay tunay na nagsisikap na makarinig ng bawat salita na nanggagaling sa kaitaasan. At yan ay inyong ipinakikita sapagkat ang bawat isa ay naritong laging pumaparoon sa paaralang katulad nito na kung papaano ang espiritu nyo ang siyang tunay na naghahanap. Naririto pinagbibigyan ng bawat isa ang layunin niyan. Isang magandang paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang inyong panahon ay tunay niyong ibinibigay para sa Panginoon. Ito nawa ay inyong ipagpatuloy o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung anumang ganti ang matatamo ng bawat isa sa mga kaunting panahon na yan na inyong itinatalaga, katotohanan, ang inyong mga espiritu ang siyang tunay na tatanggap ng gantimpala. Kung kaya nga't kayo'y tunay pang magsumikap sa bahaging yang inyong ipinapakita, tunay pang pasiglahin ninyo ang inyong mga
sarili. Ang inyong mga espiritu na humanap ng salita ng Diyos. Tunay, ito ang buhay na pagkain at inuming hinahanap ng bawat isa na magpupuno sa bawat kakulangan na hinahanap ng inyong mga sarili. Subalit paano ngang matatanggap ng bawat isa ang kabuuan ng kabiyayaan yan? Malibang kanyang maipakita na ang kanyang sarili ay tuluyang magpaubaya at sumunod sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi bagang yan ay inyong magagawa. Ang bahaging bagang ay tunay nyo nang maihandog upang kayo ay mapatunayan na ang katapatan ay nasa sa inyo. Kaya't ano nga ang hinahanap sa bawat isa? Na kayo ay sumunod na may magpaparaya. At ang pagsunod na yan ay kailangang maipakita sa isang buong kabuuan. Hindi lamang ng kaisipan. Hindi lamang sa paggawa. Kundi lalo't higit sa nilalaman ng iyong mga puso. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tinuturuan sa paaralang ito na binubuksan ng diwa ng bawat isa nang upang sa gayon ang bahagi ng proseso na ituturo ng kaitaasan ay inyong matutunan. Hindi lamang sa pakikinig, kundi inyong maunawaan ang bawat kataga na siyang titip mo sa inyong mga espiritu na kung papaanong hinahanap ang pagtatagumpay, hindi lamang sa paningin ng mga tao, kundi lalo't higit doon sa pananagumpay ng isang espiritu upang siya ay tuluyang makalaya. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na kung bawat isa ay nagnanais sa sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon ay kinakailangan niyang gawin ang lahat ng bagay na magsisimula sa kanyang sarili. At ang pagsisikap na yan ay kinakailangan niyong gawin. Kung kaya nga't ang isang aralin sa pagsisisi ay tinuturo sa bawat isa. Subalit ano nga ang nangyayari sa isang mag-aaral? Na sa munting kagalakang kanyang tinanggap ang kanyang puso ay tunay na babagbag. Subalit ang pagpapatuloy ng tinatawag ng prosesong yan ay naririto. Dumarating ang bawat sandali na madali siyang nakalilimot sa kasiyahang ibinigay ng dakilang Panginoon. Sapagkat maraming kasiyahan ang kanyang nakikita. At ito rin naman ang kanyang hinahanap. At ano nga ang mga bagay na ito? Ang kasiyahang dulot ng pangangailangan ng isang tao ayon sa sanglibutan. At ano nga ay tinuturo sa aking mga iniibig na mga kapatid? Ang tuluyan niyong yakapin ang tunay na kasiyahan at kagalakan na inahandog ng kaitaasan sa bawat isa. Ito baga ay inyo nang naramdaman sa inyong mga sarili. O kung hindi pa o aking mga iniibig na mga kapatid, ako ang magpapatunay na ito ay inyong hanapin sapagkat katotohanan. Ang kasiyahan na yan ay walang mag-aalis sa inyo. Kaya't kayo na narito, na nagkaroon na ng bawat karanasan sa sanglibutang ito. Inyong makita nawa ang pagkakaiba ng bawat pag-aaral na sa inyo'y ibinibigay na kung dumating ang punto
Sa inyong mga buhay na hinahanap nyo ang isang bagay na di nyo makita. Katotohanan kinakailangan nyo bumalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't ang pagkilala sa isang Panginoon na lumalang sa bawat isa, na siyang sinasamba ng mula sa kaliit-liitan, mga iniibig na mga kapatid, kilalanin nyo ang dakilang Panginoon, hindi lamang sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang katauhan, sa kanyang mga salita at sa kanyang kabanalan. Sapagkat ang bahaging yan, kung inyong matututunan ay di magliligaw sa bawat isa, sa anumang kalagayan ng buhay kayo ilagay. Mga iniibig na mga kapatid, ang bagay na yan kung mag-uugat sa isang espiritu, ito ang kanyang magiging yaman at tunay na dala-dala na magiging ilaw sa kanyang daan, na kung papaano ang dakilang Panginoon ay maglahad ng kanyang kaliwanagan, tunay na ito ay kanyang maaaniyag at makikilala. Sapagkat ang pakikipagkaisa ng inyong mga espiritu ay yung pagkakaisa sa dakilang Panginoon. Ito ang pagkakaisang hinahanap sa bawat isa na tunay na maglilinis ng bawat dumi ng isang katauhan. Sapagkat ang pakikipagkaisa ng tao sa kanyang kapwa. Kung ang mga bagay na di totoo ang kanilang hinaharap. Sa dakilang Panginoon ang katotohanan. Lamang ang kanyang ipakikita at ito ang bahagi na sa inyo ay ibinibigay. Mga iniibig na mga kapatid, buksan nga ninyo ang inyong mga puso sa tunay na pag-aaral ng dakilang Panginoon, na bagamat sa karanamihang ito'y di matatanggap ng maraming tao, subalit kayo na nakakaalam ng katotohanan na sa inyo ay binibigay, kayo nga ay magkaroon ng bukas na diwa, bukas na paningin, bukas na pandinig, at lalong-lalo na ang inyong mga puso ay buksan nyo upang ang dakilang Panginoon na narariang laging pumaparito sa inyong mga diwa, ito ang inyong laging yayakapin at laging magiging kasama. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan. At harinawa ang pag-aaral na sa inyo'y ibinibigay ay tunay niyong unawain. Nang upang sa gayon, tunay niyong mata mo ang kahalagahan ng bawat kataga, ng bawat karunungang sa inyo'y ibinibigay. At hanggang dito ako at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, na nagpapatuloy ng kanyang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay nga kayong ang bawat kaitaasan na sa inyo sumusubaybay ay nagagalak sa inyong mga pag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat kayo ay naririto at ang inyong mga puso ay tunay ngang naghahangad ng mga biyayang nanggagaling sa kaitaasan. Mga pag-aaral na kung saan inyong ninanais na maisukbit sa inyong mga lukbutan. Ang bawat isa ay tunay ngang nagtsatsaga at pumaparito ng ayon sa kalooban
ng bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ay isang patunay na kayo bilang isang mag-aaral ay nagnanais na magkaroon ng kaugnayan sa harapan ng dakilang Panginoon, na kayo'y makasunod sa kanyang kalooban. Kung kaya't kayo naparito ay upang ang bawat isa ay nagnanais na mabigyan ng mga patotoo ang kanilang mga naising makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ay isang bahagi na nagpapatunay kung paano nga kayo umiibig sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang bawat mag-aaral na nagnanais na magkaroon ng katapatan sa kanyang Panginoon, ito ay isang bahagi na kayo'y bibigyan din naman ng isang pag-aaral na kung saan inyong lulukbot sa inyong lukbutan, na inyong makukuha upang ang inyong mga panahon ay hindi masayang. Mga iniibig na mga kapatid, dito ko kayo bibigyan ng mga pag-aaral. Kayo bagay naparito na maluwag sa inyong mga damdamin. Kayo bagay nagkaroon pa ng pagdadalawang isip, nakararamdam ng mga katamaran. Nakapag-iisip ang inyong mga sarili na kung kayo'y liliban, kayo bagay magkakaroon pa ng may kabuuan. Mga iniibig na mga kapatid, naway inyong maisip na ito ang panahon at pagkakataon para sa inyong mga kaluluwa. Upang nang sa gayon, inyo rin naman mabigyan ng pagkain ang inyong mga espiritu. Sapagkat sa panahon na kayo'y naglalakbay dito sa sandaigdigan, malao na kayong gumagawa at nagpapagal ayon sa inyong mga laman. Kayo'y natutuwa, nagkakaroon ng mga pansamantalang kapayapaan. Subalit, sa panahon kayo'y nagtatanong sa inyong mga sarili, inyo nawang maunawaan na ang inyong mga espiritu ay tunay ngang nagdadalawang isip, nagtatanong, nagpapaalala sa bawat mag-aaral ng kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo buo sa inyong mga sarili, sapagkat ang kabuuan ng isang ako ay tunay ngang sumusunod sa harapan o pumaparoon sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay nga kayong binibigyan ng mga pagkakataon ng mga kaisipan na kung saan ang inyong mga sarili baga ay tunay ngang naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang isang pag-aaral sa mga mag-aaral na nagsusumikap na kanyang matugunan o magampanan ang kanyang mga tungkulin. Sapagkat marami sa mga mag-aaral pa ang hindi tunay na nagbibigay ng kanyang kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ito ay itinuturing niya lamang na isang gawain
sa kapanahunan sa mga ganitong pag-aaral, kanyang ibinibigay ang sarili. Subalit, ninanais ng kaitaasan ang pag-araw-araw nga ninyong pakikipag-usap. Ninanais ng kaitaasan ang pang-araw-araw ninyong pagninilay sapagkat hindi kayo makaparoroon sa kanyang harapan o makabubuo ng inyong sarili sa inyong paggawa kung hindi nga kayo nagkakaroon ng inyong kaisipan o kaya ng inyong pagsisikap na maituon ang inyong sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay isang kaparaanan upang inyong mapagsino kung saan na nga kayo nagkakaroon ng pag-aaral. Kung saan na ang bawat isa ay nagiging isang tunay na mag-aaral sa kanyang harapan. Sapagkat marami ng panahon at pagkakataon na kayo pinagbigyan ng kaitaasan sa inyong mga pag-aaral dito sa sanlibutan. Kayo'y nabubuhay, nagpapagal, subalit sa kalaunan, ito'y hindi nananatili. Sa bawat isa sa inyo, naway maunawaan nyo ang pag-aaral na naaayon sa inyong mga espiritu, na ito ay isang pag-aaral na kung saan mananatili anuman ang kalagayan ng isang mag-aaral, na ito'y hindi binabawaliwala ng kaitaasan, na ito'y maaring maihandog sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat kayo bilang isang mag-aaral ay tunay nga kayong umiibig at nagbibigay ng inyong panahon upang nang sa gayon inyong matugunan ang inyong mga tungkulin bukod sa inyong sarili, gayon din naman sa lahat ng na nasa inyong mga kapaligiran. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy nga kayo na ibigay ninyo ang inyong mumunting pagkakataon o panahon sapagkat ito ang pasimula sa bawat pag-aaral na pinagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Na bagamat munti man ang inyong mga pagnanasa sa pagpapatuloy, ninanais ng kaitaasan na itong munting aralin na umuusbong sa inyong kabuuan ay tunay nga ninyong maalagaan at ito'y inyong mapabunga upang nang sa gayon sa panahon na kayo'y hinug na, kayo din naman ay maaring makapagbigay ng inyong mga bunga sa lahat ng mga nangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, sa umpisa din nga kayo magkakaroon ng kanyang mga kabiyayaan. Oo, hindi ito magiging sapat sapagkat kayo'y tinuturuan at ang bawat mag-aaral na nagnanais na kanya rin namang magampanan o maturuan ang kanyang sarili ng tunay na sumusunod sa harapan ng dakilang Panginoon ay ipinagkakaloob ang mga pagkakataon sa lahat at bawat isa sa inyo. Magsipagpatuloy kayo at huwag mag-isip o mag-alala kung ano inyong mararating sapagkat ang kaitaasan ay nangangako sa lahat at bawat isa na ang kanyang liwanag ay tunay ngang bababa sa tunay na naghahangad na kanyang mapaunlad ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Muling pinagkakalob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang liwanag
ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon. Juan, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig na walang hanggan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig at mga minamahal na anak, na may malinis na kaulooban at kaisipan, na sa oras na ito'y nananalig kayo. At nag-iingat sa lahat na ibinibigay at ipinagkakaloob sa bawat isa. Mga minamahal kong mga anak, na sa oras na ito, magpasalamat kayo at magpuri sa liwanag ng kaisipan ng bawat isa. Sumasa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Sumasa inyo ang kaliwanagan ng bawat isipan na sa inyo ipinapahiwatig na kayo'y magkaroon ng pagkakaisa. Magkaroon kayo ng pagmamahalan sa bawat isa. Malinis ang bawat puso na siya ninyong pinag-aaralan kung paano ninyo gampanan ang salita ng Diyos na aayon sa kabanalan. Marami sa inyo, mga anak, na naghahangad at makapag-unlad ang inyong mga espiritu sa harapan ng Panginoon. Marami rin sa inyo ang naghahanap ng kaularan ng inyong mga espiritu sapagkat ang pag-aaral na ayon sa espiritismo ay isang banal na may kawastuhan, na may pag-iingat, na may katotohanan upang inyong ipagbunyi na ang salita ng Diyos ay sumasa inyong palagi sa araw-araw. Marami rin sa inyo kung paano ninyong dampanan na may kabutihan, na may pagmamahalan sa bawat isa. Sapagkat yan ang hinahanap ng Panginoon. Kung paano ninyo ipamahala ang inyong mga espiritu na sa oras na ito'y naririto kayo upang inyong magampanan ang tunay na salita ng Diyos na binababa sa bawat isa. Sapagkat ang banal na espiritu ay nalalaman na ang bawat isa ay tunay na mananampalataya. Tunay na ginaganap sa puso't damdamin at kalooban na sa kalooban ng bawat isa, inyo namang maingatan na ang salita ng banal na espiritu na bumababa sa inyong kalagitnaan ay tunay at totoo sa inyong mga buhay.
Huwag ninyong papabayaan ang ningas ng banal na Espiritu Santo sapagkat siya ang tunay na may nakakaalam kung paano ninyo isabuhay sa inyong mga puso. Kung paano ninyong ginagampanan ang mga tungkulin ng bawat isa. Napakasarap, mga anak, ang gumaganap ng tungkulin na may malinis na damdamin, malinis na kaisipan, at malinis na puso upang gampanan at isang bulat na ang salita ng Panginoong Hesukristo ay laging sumasa inyo. Napakasarap ng salita ng Diyos ay inyong magampanan sa araw-araw na may kabutihan kalooban. Gampanan ninyong mabuti na ang salita ng Panginoong Hesukristo ay tunay na siyang nagbibigay sa inyo ng lakas at tibay ng inyong mga katawan. Tibay ng inyong mga puso't damdamin at kalooban upang ipinamama at pamahala sa inyo na ang mga salita na nagmumula sa Panginoong Hesukristo ay maliwanag na ipinagbibigay sa inyo, pinagbibigay alam kung paano ninyo ito gamitin sa kabutihan. Magpatotoo kayo. Hindi ito sabi-sabi lamang kunti. Ang salita ng Diyos ay totoo. Upang kayo ay lumakas at bigyan ng buhay na walang hanggan sa araw-araw. Lalong-lalo na sa inyong mga pamilya. Magtulungan ang bawat isa upang malaman na ang Diyos ay iisa lang at nagbibigay ng lakas, katotohanan, kaliwanagan sa bawat isipan. Maghari nawa sa inyo ang tibay ng inyong pananalig na nagmumula sa kaitaasan upang ibaba sa inyo na ang inyong pananalig ay totoo at tunay na banal sa inyong mga puso. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig na walang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na siyang bumababa at nagpapalaganap sa inyo ng salita ay siyang tunay na nagbibigay sa inyo ng lakas at tibay ng inyong mga espiritu ngayon at magpakailan pa man. Maghari naman sa inyo ang kapamahalaan, kaluwalhatian, at ang pag-asa ng Ama ang maghari naman sa inyo ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako si Apostol Juan Bautista, Adios. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng Panginoon, ano nga ba ang pagkakilala niyo sa Diyos na inyong sinasamba? Gano nga ba siya kaamo? Gano nga ba siya kabuti? Ano nga bang pag-ibig ang daladala niya na pinipilit niyang bawat isa'y makakuha? Ano ang lahat ng ito na sinasabi ng kasaysayan at ano rin naman ang sa inyo ipinapahayag? Sa kabuuan, nasisiyasat din ba ninyo sa pamamagitan ng inyong sariling puso ang katotohanan ng isang Diyos na sa inyo pinakikilala? Sa katotohanan, aking mga iniibig, kung ang lahat ng bagay ginawa ng Diyos, mararamdaman ninyo ang Diyos ay laging naririyan, sapagat lahat ng bagay nagpapaalala
ng lahat ng tungkol sa Kanya. Kayo aking mga iniibig, paano nyo naaalala ang isang Diyos? Paano kayo nakikisa sa isang Diyos? Sapagkat kung ang layunin ng Panginoon ay dumating siya sa inyong mga pagkatao, na tulad sa isang tahanan, upang siya makipagniig sa inyo sa panahon ng hapunan. Paano mo binubuksan ang iyong sarili para sa Panginoon? Upang patuloy siyang makatuloy sa iyong pagkatao. O nasaan nga ba ang Diyos sa aking mga iniibig? Luba ba siyang napakalayo? At ang bawat isa, tila hindi makaabot kung nasaan siya. O tila kailangan pa kayong puntahan upang makarating at kayo'y makipag-isa. Ano ang lahat ng itong sa aking sinasabi? Nagkakaroon ba ng kahadlangan ng pakikiisa sa Diyos? Nagkakaroon ba ng pagkabagal? Pagkaantala? Dumarating ba kayo sa panahon ng pagkausyami sapagkat hindi nyo naramdaman siya sa inyong piling? Lahat ng ito, aking mga inibig, ay pagsasalarawan lamang. Pero sa katotohanan, anong kadahilanan? Bakit ang Panginoon kumakatok sa iyong puso? Bakit niya inaasang ikaw man at siya ay nandoon sa iisang dulang? Anong sinasabi sa iyo ng Panginoon? Kaya nga ang wika, ang may pakinig na ipakikinig ay makinig. Sinasabi ba yan dahil meron kayong dalawang tainga? Sinasabi ba yan dahil kayo ay nakakarinig? Bakit nga ba sinasabi ng Diyos ang mga bagay na ito? Sapagkat lahat naman aking mga iniibig ay ibinigay. Walang inilihim sa bawat isa, pero tila ang katotohanan ay nagiging lihim sa bawat pagkatao sapagkat walang sino man. Kung ang Diyos ay kumatok sa kanyang puso, ay nagbubukas ng kanyang pinto. Walang sino mang nagkaroon ng hain sa kanyang hapag nang inaasahan niyang panauhin ay ang Panginoon. Ngunit inaasahan ng bawat isa na ang kasama niyang dudulog sa bawat hapunan ay ang sanglibutan. Kayo ba'y naghain sa hapag at inaasahan niyo ang Panginoon ang inyong kasalo sa dulang? Nakita niyo kung paano kayo nagsisipaghanda ng inyong mga sarili. Naganda ba kayo ng inyong sarili sapagkat narito darating ang Panginoon? O naghahanda kayo sapagkat muli kayo magtitipon-tipon dito sa sanglibutan? Ano ang laman-laman ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban? Sapagkat dito nagsisimula ang lahat ng bagay, aking mga iniibig. Kadahilanan, bakit kayo nagpapasya? Kadahilanan kung bakit kayo nagkakaroon ng bawat paanyaya. Kadahilanan din kung bakit kayo naririto. Kadahilanan din yan lahat na nabubuo ng tao na nagbibigay sa kanya ng kaparaanan kung bakit siya nagnanais magtagumpay. Kung bakit din siya pumapasok sa pagkabigo. Sa paralan ng Panginoon, lagi niyong maririnig ang pag-ibig ng Diyos. Lagi sa inyong ipagpapaalala ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay banal. Hindi yan mahihiwalay sa katotohanan kung ang Diyos ay pinag-uusapan. Bakit ito laging ipinapaalala sa bawat isa? Hindi ba niyo ito nalalaman? Sa katotohanan, alam ng bawat isa yan. Pero bakit lagi siyang pinapaalala? Dahil ba kayo ay nakakalimot? Marahil ay hindi. Sapagkat hindi kayo nagsisipagtalima. Sapagkat hindi kayo nasumusunod. Sapagkat patuloy kayong nasa pagsuway. Kaya nga ang paalala hindi mapatid-patid. Hindi dahil sa kayo ay mangmang. Kayo'y matatalino na. Marami kayong alam. Ano pat ang katotohanan ay alam nyo rin. Pero pumaparoon ba ang inyong puso?
Kaya nga, anong ibig sabihin ng pagkatok na yan sa bawat pintuan? Sa bawat pagkatao? Anong ninanasa ng Diyos na makita sa bawat ako na yan? Ang inyong mga espiritu. Hindi kumakatok ang Panginoon dahil binihisan niya kayo ng laman. Kumakatok siya sapagkat meron kayong espiritu na bahagi niya, na patuloy niyang pinagmamasdan at hinihintay niyang bigyan niyo ng pagkakataon na buhayin sa inyong mga pagkatao. Buhay ba ang inyong mga espiritu, aking mga iniibig? Naririnig ba niya ang tinig ng Diyos? Nung sinabi ng Panginoon ang may pakinig na ipakikinig. Sino ang inaasahan ng Panginoong makinig? Ang inyong bang mga tainga? Hindi. Ang inyong mga espiritu. Hindi ba kayo naririnig ng Diyos kung kayo'y nagsasalita? Nananalangin. Hindi ba ninyo naririnig ang Diyos kung siya'y nangungusap sa inyo? Kaya nga gaano kahalaga ang lahat ng ito na inyong naririnig at inyo nang narinig noon pa? Ito'y paalala, aking mga iniibig. Ito'y patuloy na pagpapaalala sa bawat isang ako na lagi nagsasabi sa kanyang puso, Diyos ko, Diyos ko. Na laging nananambitan sa Diyos sa panahon ng kanyang pangangailangan. Na laging sumisigaw na sa Diyos, Aba, Ama. Ito'y laging ipinapaalala. Sapagkat anong uri ng pagkakilala niyo meron sa Diyos? Kung hindi niyo makikilala ang sarili niyong espiritu, gaano niyo kakilala ang espiritu na yan na pumapa sa inyo? Ito ang kadahilanan kung bakit patuloy ang paalala. Patuloy ang pagkatok. Patuloy ang Diyos nagbibigay ng kanyang pagsaway sa bawat nagkakamali. Bagamat sinasabi na bawat isang kanyang iniibig ay pinarurusahan. Sapagkat ito pang nalalaman ng tao noong unang panahon na kaparaanan upang ang bawat kamalian ay masupil. Pero sa panahon na to, tama. Mas maamo na kayo kaysa noon. Hindi nyo natatawagin kayo'y pinarurusahan. Kundi tama din ang inyong sinasabi. Kayo ay dinidisiplina. Pero sa harapan ng Diyos, anong tawag niya rito? Kayo'y iniibig. Hindi yan kaparusahan, hindi yan disiplina, pero kayo ay iniibig. Ganyang kalaking pag-ibig, aking mga iniibig na mga kapatid, ang ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa. Na ano man ang ginagawa ninyo kailanman, walang isang kinalimutan ng Panginoon na hindi niya ninasang makakita ng liwanag. Na hindi niya ninasang magtagumpay. Kaya nga ang buhay ng bawat isa, binuno niya ng patotoo. Pinuno niya ng karunungan. Ano pat ang kaharian ng langit ay patuloy na nagbubuhos ng kanyang biyaya sa bawat isang mananampalataya. Hindi lamang dahil humihingi siya. Hindi lang dahil nahihirapan siya, kundi sadyang siya'y iniibig na mainam. Nauunawaan man ninyo kung paano kayo iniibig ng Diyos o hindi. Sapagkat sino nga ba nakakatalo sa iniisip ng isang Diyos? Sino nga ba nakakasukat sa kaamuan ng isang Diyos? Kung hindi naman nyo bubuhayin ang kamalayan ng sarili nyong espiritu, iniisip nyo ba mauunawaan nyo ang Diyos? Lahat kayo nakakaunawa sa salitang Diyos ayon lamang sa kalagayan at kamalayan ayon sa sanglibutan. Sapagkat lagi niyong hinahantulad, ang Diyos ay isang ama ng bawat espiritu, kahit tulad siya ng inyong ama sa lupa na ito o sa sanglibutan. Ngunit katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa lahat ng ito. Sapagkat ang kanyang kabuuan ay nagpapakilala ng kasing laking pag-ibig na mayroon siya na para sa bawat isa.
katumbas ay buhay. Naunawaan niyo ba ang salitang buhay, aking mga iniibig? Kung ito ang katumbas ng pag-ibig ng Diyos, ito ang buhay na inyong tinataglay, na inyong pinakikinabangan. Bagamat hindi lahat ay nagiging tapat, pero patuloy niyang hinahandog at ibinibigay. Ayon sa sukat, ayon sa kakayanan, upang ang bawat isa ay patuloy na makapag-aral sa paaralan ng Diyos. Kaya nga, kumakatok sa inyong mga pintuan ng Panginoon. Pinagbubuksan niyo ba? Kumakatok sa inyong pintuan ng Panginoon. Naririnig mo ba? Kumakatok sa pintuan ng inyong pagkatao ang Panginoon. Nauunawaan mo ba? Sapagkat kaya ng aking tinuran, hindi naglikat ang Diyos ng kanyang pag-ibig. Patuloy siyang kumakatok. At hindi niya kayo kailangang bagbagin, aking mga iniibig. Sapagkat hindi naman nagdadala ang Diyos ng kabagabagan sa bawat isa, kundi pagbibiyaya. Pero bakit kayo dumarating sa panahon ng kabagabagan? Sapagkat patuloy kayong sumusuway. Patuloy kayong nagnanasa ng mga bagay na walang kabuluhan. Ano pat di nyo nauunawaan ang bunga, malibang inyong matanganan. Narito, merong isang uri ng pag-ibig na muling sinasabi sa bawat tainga. Muling inihahandog sa bawat puso. Ano pat ang kabuuan ng pag-ibig na yan ay ang inyong mga espiritu. Nasa sa inyo na. Nararamdaman nyo ba? Sapagkat kung hindi nyo nararamdaman ang sarili nyong espiritu, iniisip nyo bang mauunawaan ninyo ang Diyos? Nung pinakilala ng Panginoon ang kanyang karunungan, nandoon ang kabanalan. Nabubuhay ba kayo sa kabanalan? Sapagkat kayo ay merong espiritu ng isang Diyos. Marahil, kung iisa-isahin natin ang pagbibiyaya ng Diyos, tila ako yung nanunumbat sa aking mga iniibig. Hindi. Ako ay nagpapaalala. Sapagkat kung gaano kalaking pag-ibig meron ng Diyos sa bawat isa, ano pat akong lingkod sa kanyang pangalan, ganun din kalaking pag-ibig ang aking daladala. Ano ang sasabihin ko sa bawat isa? Hindi rin ba ang pag-ibig ng Diyos? Hindi rin ba ako magpapaalala? Hindi rin ba ako magbibigay sa inyo ng mga salitang gigising sa inyong kamalayan upang maunawaan nyo ang pag-ibig pala ay nasa inyo na? Pero bakit hindi nararamdaman? Sapagkat hindi naman nyo binubuhay. Hindi nyo siya binibigyan ng pagkakataong ito'y maramdaman. Ninanais nyo bang maramdaman ang pag-ibig na yan, aking mga iniibig? Ninanais nyo bang maramdaman ang tunay na kakayanan ng bawat espiritu na taglay-taglay ninyo na buhat sa Diyos? Kinakailangan yung buhayin ang kamalayan ng inyong sariling ako sa pamamagitan ng medyuminidad sa paaralan ng espiritismo. Sapagkat siyang karunungan ng Diyos na dapat matutunan ng bawat espiritu. Hindi kayo nag-aaral ng medyuminidad sapagkat tinuturuan nyo ang inyong laman. Tandaan nyo sa lipunan ng tao, meron din kayong tinatawag na edukasyon. Binibigay nyo yan sa inyong sarili upang kayo tawaging maalam sa lipunan ng tao upang pakinabangan nyo at makapamuhay kayong payapa. Siya namang yung napatunayan sapagkat ito'y ayon sa laman. Pero paano kayo mabubuhay o mamumuhay ayon sa espiritu kung ang tamang edukasyon na pang-espiritual ay hindi nyo matutunan? Iniisip nyo ba, aking mga iniibig, ang mga kasaysayang itinitik ng kasulatan na tinatawag yung Biblia? Ito ba ang kabuuan? Totoo,
Ito ang kabuuan na natatagpuan ng mga taong nauna sa inyo na nagtagumpay, na ang kanilang kasaysay ay kanilang itinitik upang maging halimbawa at natagpuan nila ang kanilang mga sariling pinagkatiwalaan ng Diyos at buhat sa pagkakatiwala na yan ay ito'y naging patotoo ninyo at naging basihan ng inyong pananampalataya hanggang ngayon. Pero kayo, aking mga iniibig, ano ang napatunayan ninyo? Sapagkat nabuhay ninyo ang sarili ninyong espiritu. Hindi ba ito gayon? Sila ay gumawa ng kasaysayan upang maging basihan, upang maging halimbawa kung paano nila natagpuan ang kanilang sarili na naglilingkod sa pangalan ng Diyos. Kayo din ay gayon, tinuturuan din kayo ng iisang karunungan upang kayo din, aking mga iniibig, ay maging halimbawa ng inyong kapwa na kayo din ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya nga, anong sinabi ng Panginoon kay Pedro? Pedro, ako ba yung iniibig? Anong sagot ni Pedro? Opo, Panginoon, kita'y iniibig. At inulit ng Panginoon makatatlong beses. Bakit niya ito ginawa? Sapagkat ang hinahanap ng Diyos na pag-ibig ay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Na ang inyong mga Espiritu ay magiging matalimahin sa utos ng Panginoon at gagawa ng kanyang kalooban tulad ng ginawa ng isang Jesus, naging ehemplo ng lahat na tumutupad ng layunin ng isang Diyos. Ano ang layunin ng Diyos, aking mga iniibig? Naunawaan niyo ba? Alam niyo ba ang layunin ng Diyos? Nakita niyo ba sa kasaysayan? Kung paano niya ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga nauna sa inyo, hanggang ang karunungan ay makarating sa kapanahonang ito. At ang kapanahonang ito ang magtatawid nito hanggang sa kinabukasan. Magtatagumpay ba kayo? O ang bawat isang susunod sa inyo ay mananatiling kagaya ninyo? Mula sa kanyang sarili, naunawaan niya ang karunungan, naiintindihan niya yung batas, pero hindi niya mahayaan ang Diyos na pumasok sa kanyang pagkatao. Sapagkat hindi naman niya naturuan ang sarili niyang espiritu kung paano mauunawaan ang Diyos. Huwag kayong makontento, aking mga iniibig, sapagkat kayo ay buhay. At ang espiritong taglay-taglay nyo ay nagbibiyaya sa inyo ng buhay na yan. Isa lang yan sa kakayanan, nakaangkinan ng isang espiritu, sapagkat ang lahat ng yan ay isang malit na bahagi lamang. Ngunit kung inyong maunawa ng sarili nyong espiritu, matutupad sa inyo ang sinasabi ng kasulatan, kayo man ay munting Diyos, sapagkat kayo nilikha ng Diyos na higit na mababa ng kaunti sa Kanya. Ngunit paano ito matutupad? Kung ang layunin ng Panginoon ay wala sa inyo, sapagkat hindi nyo mabuhay ang sarili nyong espiritu, ni hindi nyo nga makilala, ni hindi nyo maunawaan kahit ang kanyang pagkakalikha. Iniisip nyo bang siya'y gumagalaw na sa inyong pagkatao ngayon? Marahil sa iba, ngunit hindi sa lahat. Marahil ay paminsan-minsan, pero hindi buo. Ang hinahanap ng Diyos, aking mga iniibig, ang isang tunay na mananampalataya. Hindi ang aandap-andap na mananampalataya. Hindi ang mga mananampalatayang nakakaalala lamang sapagkat may pangangailangan. Marahil ay hindi na kayo gayon. Sapagkat sinasabi ko nga sa inyo, higit na kayong matalino kaysa noon. Higit na kayong matalino ngayon kaysa noon. At ang inyong katalinuhan ay nagkakaroon ng kaparaanan upang gumising ang inyong kamalayan, upang maunawaan ninyo kinakailangan pala na buhayin ninyo ang sarili ninyong espiritu, linisin niyo ang inyong pagkatao upang ang kabanalan ay mabuhay sa inyo. Sapagkat sa pamamagitan ng mga bahaging banal, ang espiritu ng isang ako na yan ay nagkakaroon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Diyos.
Kaya mapapansin ninyo, saan man iaral ang Ebanghelyo, hindi kayo mahihiwalay sa kabanalan. Lagi yang isusumbat o sasabihin sa bawat mag-aaral sapagkat itong kaparaanan, aking mga iniibig. Upang ang inyong mga sariling espiritu'y makalaya sa mga alitigtigin ng sanglibutan na inyong ibinalot sa Kanya. Upang magawa niya ang kalooban ng Diyos. Banal ang bawat espiritu na nilikha ng Diyos, kung ibig niyong malaman. Kaya nga inaasahan niya sa bawat ako na pinagkatiwalaan, bibigyan niya na rin ang kanyang sarili ng kadahilanan upang siya din ay maging banal. Di siya magdadalawang isip na kanyang sarili ay pabanalin kahit sinasabi ng marami, hindi ka magiging banal sapagkat ikaw ay may laman. Ito ba'y katotohanan? Gumawa ba ang Diyos, aking mga iniibig, ng mga bagay na magbubulit sa tao sa kasamaan? Tandaan ninyo, aking mga iniibig, walang ginawa ang Diyos na masama. Lagi ang patungo sa kabanalan. Ganito kalaki ang kanyang pag-ibig. Huwag niyong bigyan ng maling kaisipan ang likhain ng Diyos, sapagkat ang bunga ng inyong mga paggawa ay mali. Hindi nangangahulugang kayo ay nagkamali ang isang Diyos. Hindi nangangahulugang nabubuhay kayo sa kamangmangan, ang Diyos din ay mangmang. Pinatutunayan lang ng isang ako na yan na hindi nyo naunawaan ang layunin ng Diyos mula noon hanggang ngayon, sapagkat hindi kayo sumasabay sa Kanyang katwiran. Dumalakad ng panahon tulad ng agos ng tubig. Iniisip nyo bang basta lang kayo aanurin ng mga yan? At sasabihin kayo din ay makikisabay at kayo na rin pagdating sa dulo ay tatawagin banal. Hindi ito gayon. Hindi ito tulad ng tubig na umaagos na nakikita ninyo na lahat ay kanyang inaanod, maging mabuti man o masama. Ang tubig ng Panginoon ay pumaparoon lamang sa kalinisan at dumadaloy lang siya doon sa bahagi na malilinis. Kaya nga ang bawat isa sa buhay na ito'y binibigyan ng pagkakataon na ang kanyang sarili kanyang lubusin. Hindi sa buhay ayon sa laman, kundi sa bahagi din ng buhay ayon sa espiritu, bagamat siya'y may laman. Nabuhayin niya ang kamalayan ng kanyang espiritu at bigyan niya ng pagkakataon ng kanyang sarili na magkaroon ng karanasan na pang-espiritual, na magiging ala-ala ng kanyang sariling espiritu, na kung dumating man ang paghihiwalay ng espiritu na yan sa laman, meron kayong kadahilanan kung paano kayo mamuhay sa bayan ng Panginoon. Namumuhay din ang isang espiritu sa bayan ng Panginoon. Aking mga iniibig, kung masasaliksik nyo ang kasulatan ayon sa sinasabing pahayag, pinakikilala sa inyo ang bagong Jerusalem, na siyang bagong bayan, na anong sinasabi sa bawat isa. Bawat espiritu na nagtatagumpay ay may pinatutunguhan. At ano nangyayari sa hindi nagtatagumpay? Nagiging alipin sila ng sanglibutan at nananatili sila rito sa sanglibutan at hindi makaalis. Huwag kayong maging gayon, aking mga iniibig, sa gitna ng karunungan na inyong daladala, sa gitna ng pagkakataon at kaluwagan ng buhay na ito na mayroon kayo. Huwag niyong sayangin. Sapagkat bagamat ang buhay niyo tinatawag niyong mahigpit, kayo naman ang nagnasa ng kahigpitan na yan. Pwede naman yung palisin kung inyong ibig, sapagkat malaya kayong nakakapagpasya para sa inyong mga sarili. Huwag lang kayo masyado mapaghangad kung anong mayroon sa sanglibutan. Magbigay kayo ng pagkakataon para sa inyong espiritu. Ayusin niyo ang mga panahon na tangan-tangan na inyong palad upang kayong magkaroon ng pag-aaral para sa Panginoon. Hindi maramot ang Diyos, aking mga iniibig. Huwag din kayong maramot sa inyong mga sarili. Ang Diyos ay pag-ibig.
Kayo din ay nilikha niya ayon sa pag-ibig. Buhayin ninyo ang pag-ibig na yan na para sa Diyos. Huwag lang yung buhayin ng pag-ibig na para sa sanglibutan, sapagkat tandaan niyo ang winika ng dakilang guro, kailanman hindi kayo makakapagsilbi sa dalawang Panginoon. Ang isa'y inyong kukunin at ang isa'y inyong iiwanan. Sa kapanahonang ito, anong higit na kamalayan ang gising sa inyo? Ang kamalayan ba ng isang espiritu o ang kamalayan ng isang laman? Dito nyo mapapatunayan kung sino ang inyong tinatangkilik at kung sino ang inyong iniiwan. Kaya nga ang tao ay madaling masukatan. Madaling bigyan ng paghuhukom. Kung tunay nga huhukuman ng Diyos ang bawat isa, sino nga ba ang makakaligtas? Pero tunay, mabuti talaga ang Diyos at ang kanyang kabutihan ay hindi masukatan. Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong baliwalain ang bawat panahon. Ang bawat dakilang bagay na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat hindi kayo makakapagdugtong ng kahit maliit na sandali ng pagkakataon na yan, malibang ibigin ng Diyos. Huwag niyong sayangin. Habang gising ang inyong kamalayan, habang nandyan sa inyong mga lakas, bigyan niyo ng pagkakataon ang inyong mga espiritu na makapag-aral sa layunin ng Panginoon. At yan ang medyuminidad na patuloy sa inyong sinasabi at binibigyang buhay. Bakit ito inuulit? Sapagkat sapat na ang inyong talino at kakayanan upang ito ay matanggap. Ito ang kadahilanan. At ito'y patuloy kong inuulit sa bawat isa bilang isang paalala. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa ang aking paalala ay hindi maging kabigatan sa inyong tainga, ngunit matimo sa inyong puso upang lagi na ito'y maging maliit na paglakas na tutulak sa iyo upang ikaw naman ay gumawa sa pangalan ng Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.